hamon. Siya ang komentaryo, ako yung palabas. Kung siya ay palad, ako yung guhit na matalas. Bakit ba lagi na lang sugat ang laman ng bawat litanya niya? Pero sa salamin ko lang nakikita kung gaano ako kumikina. Baka sa bawat palalait na sumaho. Baka kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto. Baka ginawa mong biro, yan ang gasolina ko. Magandang hapon sa lahat ng mga kababayan ko dito sa lalawigan ng Palawan, maging sa buong universe. Welcome po tayong lahat na subaybayan ang programang Hitik sa Impormasyon, ang isyong panlipunan, balita at komentaryo dito lamang sa Bigwas News Philippines. Mas lalakasan ko pa tong sigaw ko. Ang sabi ng kaibigan mo, lagi nakaabang sa maling galaw ko. Baduy ka, kulang ka, hindi ka pasado. Pero siya yung unang nakikikain sa plato. Hindi ba yan o hobby lang talaga? Nabilang Samahan po ninyo ako sa loob ng isang oras na pagtatanghal, walang personalan, trabaho lang tayo mga kababayan ko. Don Robert Ramiro ang makasama ninyo na maghatid ng balita at paalaala sa lahat ng mga nagmamahal sa sambayanang Pilipino. habang ako basang-basa sa ulan, kumakanta pa rin, may sayaw pa sa daan. Kung pangit daw ang trip ko, bakit kaya lagi niya akong sinusundan? Kung wala raw akong kwento, bakit Ang headlines natin ngayong hapon, July 6, 2026, araw ng Lunes. Ang pinaka-headline natin ay dismayado ang presidential entourage sa bansang Canada matapos salubungin ng protesta ng mga OFW Pilipino sa naturang bansa. pangalan ko ang kinukwento niya sa tanan? Bakit sa bawat panlalait Sa araw na ito ay sisimulan ang impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. sumahaw ako? Bakit kung di mo trip ang buhay ko, di kita gusto? Bakit ginawa mong biro, yan ang gasolina ko? Bakit mas lalakasan ko? Kumalat ho sa social media at maging sa mga punong balitaan ang di umoy pagkadismaya sa pagsalubong ng mga OFW sa Vancouver, Canada dito sa grupo ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. At natunghayan ho mga kababayan ko ang matapos nga sigawan ang entourage nitong presidential convoy at ang mga OFWs dyan sa bansang Canada ay nagbitaw ng hindi magandang pananalita ang mga katagang magnanakaw, pangit at sinungaling. Ayon dito kay Undersecretary at Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro, meron ho tayong freedom of expression pero hindi naman kailangan maging bastos. Hindi naman ganyan ang pag-uugali ng Pilipino.
At siguro yung grupo nila ay parang kung sino man ang kanilang iniidolo ay parang sanay na sila sa ugaling bayolente. Ito ho mga kababayan ko ang mga katagang tinamo, napakinggan nitong si PCO officer Undersecretary Claire Castro. Bakit ho? Bakit nagkakaganoon ang pag-uugali ng mga Pilipino? Sapagkat ayon ho sa kanya ay hindi naman ho talagang ganyan yung pag-uugali ng mga Pilipino. At ayon ho sa kanya, bakit ho nagkaganon? Ngayon ho aalamin ho natin mga kababayan ko kung bakit hindi ho maganda ang pagtanggap ng mga Pilipino, mga OFWs diyan ho sa bansang Canada matapos nga bumisita si Pangulong Bongbong Marcos Jr. diyan ho sa naturang bansa. Ano ho ba ang dahilan kung bakit ho sila nag-iiba ang pag-uugali? At tila bagang ang pagkakabanggit ba ay tila bagang medyo meron ho silang iniidolong pagka-violente. Ito ho ang isa, binanggit mo na rin lang naman, Yusek Castro, yung dahilan, ayun daw hong yung kanilang isinisigaw. Ano ho yung kanilang isinisigaw? Pagnanakaw. Ang sabi ho, noong mga nagprotesta na may daladalang megaphone, Mr. President, isauli mo ang pera na galing sa flood control. Nakarinig kayo ng pagnanakaw, mga salitang pagnanakaw, shame on you. Yun ho ang pinakang pangit, isa sa pinaka pangit na pangitain sa isang leader na ika nga ay talagang pagdating mo sa isang bansang yan ay ang sasalubong sa iyo ay hindi kagandahan. Yan ho ay nagsasalamin sa uri kung anong uri ang meron administrasyon meron ka. Sapagkat hindi naman ho kaila mga kababayan ko na bantad at maging sa international news ay kalat na kalat ang problema ng bansang Pilipinas, ang talamak na nakawan sa gobyerno at inhustisya. Meron ho mga telebisyon sa ibang bansa ang tumatalakay ho niyan sa naging kalagayan ng bansa kung anong meron dito na mga nangyayari. Ito ho ang isa sa naging sagot naman ng presidente tungkol ho dito sapagkat batay ho sa mga report at mga ika nga ay mga balita na kanyang nasasagap at maaring kung hindi man siya nagbabasa ng mga dyaryo o kaya naman ay nakikinig ho sa mga balita, nakarating ho sa kanya na ito daw malawak na nakawan sa kanyang pamalaan, ito daw ho ay racket ng presidente. Sapagkat ayon sa mga eksperto, yung mga analyst, political at saka economic analyst sa mga survey ay ang pag-ugat ng malawakang pagnanakaw dyan ho sa DPWH sapagkat dumadaan sa kamay ng Executive Department para lagdaan yung tinatawag na pundo para ho dito. Dito ho, hindi ho
nakakalibre ang presidente na ika nga ay patutsadahan o kaya nga ipaghihinalaan na itong nangyaring flood control scandal ay racket di umano ito. At ayon sa presidente, kung racket ko yon, bakit ko sinisisiraan ng racket ko? Wala di umanong basihan o ika nga ay nonsense ang panawagan sa kanya na bumaba o mag-resign sa pwesto bilang Pangulo sapagkat yung maparatang na pagnanakaw at selective justice at hindi ho pagre-resolba sa korupsyon sa gobyerno samantalang siya ay siya di umano ang nag-expose sa state funded flood control anomalies. Sabi nga ho niya, I'm the one who exposed all of this. I'm the one who was started to do anything about this. Bakit ang mga nakaraan ba na Pangulo? May nakita ba kayong ginawang ganoon? Mayroon ba silang kinulong? At mayroon ba silang ika nga na-freeze ang account? Mayroon ba silang investigasyon na ginawa? Ang sabi ay wala. Sa akin meron. Pagkatapos sasabihin ako raw ang may kagagawan kung racket ko yun. Ay bakit sisiraan ko ang racket ko? FPRRD former President Rodrigo Roa Duterte did not act on flood control anomalies. Ito na. Oh, magtuturo na. Wala daw ginawa. Wala namang pumutok na flood control anomaly sa panahon ni dating President Rodrigo Roa Duterte. Sa iyo. Sa iyong administrasyon sapagkat ikaw may sabi, ikaw nag-expose doon naman sa kay dating President Duterte, nag-expose ba siya? Wala. Oh. Sa panahon mo, ikaw nag-expose. Ayun. Nung ikaw nag-expose, inimbestigahan ng Blue Ribbon Committee, kumalat. Oh. Tsaka isa pa, yung budget ho dyan, sino hong pumipirma, kaya apektado ka. Ngayon, pinagsasabihan ka racket mo ito. Kung hindi mo pinasimulan, magkakarugtong ito doon sa mga naipatayong mga silid-aralan kaya nagkaroon ng impeachment magkakasabay itong issue natin Ikaw din nag-expose dito pagkatapos matapos mong ma-expose bumalik sa yung exposure Ang sabi nga ng ilan gumawa ka ng multo tapos ikaw natakot sa multo mo. Hindi ho ba? Kaya, ituloy ho natin. Ituloy ho natin yung ating pagsisiwalat ho dito sa mga batay ho sa mga tala. Ito, sa obserbasyon ho, ng mga Pilipino, mga nakakarami, maging sa ibang bansa, mga dayuhan, meron ho silang obserbasyon sa totoong sitwasyon ng ang bansang Pilipinas. Ang pagkakabanggit nga ho dito ay magnanakaw. Maraming mga magnanakaw na mga politiko na pinoprotektahan ng kapulisan maging ng sandatahang lakas at maging ng mga sangay ng gobyerno na may kinalaman sa pagpapatupad ng mga batas. Isa ho sa kanila hong naging obserbasyon, yun hong mga nakaraang pagkilos
na kung saan yung mga dadalos sa rally ay ika nga ay hinadlangan. Hindi na ho pinahintulutan na makarating doon sa venue sa takot na ika nga ay talagang bubugso ang maraming tao sa lugar na pinagdadausan ng mga pagkilos. Marami ho ang tinikitan ho, mga paglabag ng mga LTO, may mga na-impound. Nang dahil lamang ho ay sila ay dadalo sa malaking pagkilos. Dito ho sa dalawang lugar, diyan ho sa EDSA Shrine, EDSA People's Power Monument at diyan sa Liwasang Bonifacio. Ayon sa obserbasyon ng mga netizen, ay protektado ang mga magnanakaw ng gobyerno. Bakit ho nila nasabi na sa halip na protektahan ang mga nagsusulong ng hustisya para ho mapanagot yung mga magnanakaw, sila ho ang kinakasuhan at ginigipit. Samantalang ang mga magnanakaw ay pinoprotektahan at walang kasong inihahain laban sa kanila. Kaya ho, ang tinatawag ho nila dyan is selective justice. Sino hong matutuwa? Sino hong mag-conclude na ang pinoprotektahan ho ninyo ay yung taong bayan o kaya yung mga nagsusulong ng katarungan? Yun hong inyong pinoprotektahan ay yung mga magnanakaw. Kaya ho, ang taong bayan nagalit. Galit maging taga-ibang bansa. Ano ho nangyari doon sa Canada? Ano ho nangyari? Sinalubong ng pagkilos sa halip na papuri ang dapat na maipakita ng mga residente doon sa nasabing lugar ay hindi kabaligtaran ang nangyari, sapagkat ito ho ay senyales ng galit sa gobyerno sa pamahalaan. Kaya ho sila nagsasalita, ibalik mo, ibalik ang pera na para sa flood control. Sila ho ay nagre-remit yung mga OFW remittances. Yan ho ay malaking contribution sa pamahalaan. Ay nababalitaan nila na yung kanilang pera ay nagagamit o kaya ay kasama doon sa mga ninanakaw lang. Kaya nagalit. Subukan ho ninyong pumunta ho doon sa mga lugar. Dito lamang sa Pilipinas diyan ho sa parting Mindanao. Diyan sa parting Mindanao. Pinapansin pa ho ba kayo? Kayo ba ay pinapalakpakan? Dinadaan-daanan na lang kayo, iniirap-irapan na lang kayo diyan? Sapagkat ismayado sa inyo. Nung magkaroon ho ng lindol ho dyan sa Mindanao, sa halip na matulungan ninyo ng sapat yung mga naging biktima, may ibigay man ninyo katiting lang, pampalubag loob lang, para lang masabi na kayo meron kayong pagmamalasakit doon sa mga biktima ng kalamidad. Ito. Yun ho ang obserbasyon ng taong bayan. Ang mga politiko ay protektado ng AFP at PNP at pilit na ipinasusubo sa kanila ang maling ideya ng konstitusyon. Pinoprotektahan nila ang mga magnanakaw, ngunit
ang totoong nagsisilbi sa bayan ay siyang ginigipit, siya ang hinahabol o kaya yung mga kritiko ng gobyerno. Wala na tayong maayos na ahensya ng gobyerno na hindi na-weaponize ng administrasyon. Kaya ang sabi ng mga politiko magnanakaw kami, protektahan ninyo kami. Sino ho nagpoprotekta? Andyan ho ombudsman. Andyan ho DOJ. Oh, pati yung mga alagad ng batas. Napapaghinalaan ho kayo eh. Ang Philippine National Police at ng sandatahang lakas. Naging overacting. Nagdedeklara ng red alert. Sa matinding takot sapagkat na baka mas darami ang makikiisa doon sa ginawang pagkilos. Hindi lamang isang grupo kundi grupo-grupo na. Kaya ang pinangangambahan ay yung the big one. Pag ito ang the big one ang sumambulat, ewan ko lang, dapat naman siguro mag-isip-isip na yung ating Philippine National Police at ng Armed Forces of the Philippines. Magkaroon na kayo ng mag-evaluate na kayo, magsagawa na kayo ng evaluation kung ano ang magiging kahinat na ng bansang Pilipinas kapag puro na lamang kaguluhan ang nangyayari sa ating kapaligiran. Sino pa ho ang mag-i-invest? Sino pa ang mamumuhunan sa ating bansa kapag ganito kagulo ang bansa mo? Bagsak ang turismo. Halos lahat bagsak na. Ang tanging bumubuhay na lamang sa atin dito ito hong OFW remittances pagkatapos na sa level class na tayo. Malabo ho. Wala hong naniniwala ho doon. Yung mga ganong mga palabas, wala na hong naniniwala eh. Ang sabi ho rito ay magnanakaw kami. Bantayan ninyo kami. Marami ho tagapagtanggol. Pinabasa ko, sinusulyapan ko lang itong itinala ko ho mga kaibigan sapagkat ito ho yung basihan kung bakit ako nagsasalita dito. Hindi ko layunin na maghasik dito ng kaguluhan o kay pagkabahagi. Tayo ho ay tumutulong para mapaayos ho natin yung takbo ng pamahalaan. Hindi ho tayo nagsusulong na magkagalit-galit ho tayo. Dapat ang hanapin ho natin dito yung solusyon sa problema. Hindi yung problema ang ating pinoproblema eh. Hindi ho ba? Sabi nga ho ng presidente kung ikaw ang nag-expose noong malaking kontrobersya na ito bakit nga bakit ho nagkaroon ho ng investigasyon ngayong mga nag-iimbestiga siyang ginigipit. Dapat na isulong mo yung mabisa, yung pag-iimbestiga. Yung mga nagsusulong ng investigasyon para malaman kung sino-sino yung mga magnanakaw. Tinuturan ho nung mga mga opisyal maging yung dating Blue Ribbon Committee Chairman Ping Lacson, mahigit 67 yung kanyang sinabing mga involved. Pagkatapos kung saan-saan pa pumunta yung mga investigasyon, tapos yung 75 million lamang na donasyon kanilang ikinasong plunder, samantalang yung nagkamit ng 120 million na donasyon, campaign donation, hindi man lang ho nila na napag-isipan na imbestigahan. Magmula ho sa presidente hanggang sa pababa.
tingnan ho ninyo ang mga campaign donation at imbestigahan din ho ninyo. Kaya ho kayo napagbibintangan na mayroon selective justice. Oh? Kaya ho, ang sabi ng mga Pilipino, just tiis. Oh, tiis lang ng tiis. Eto, iwan ko lang kung makakapagtiis pa ito. Oh, iwan ko lang. Ngayon, ang sabi ho dito, ang sabi nga ng presidente, bakit ako ang inaakusahan? Oh, hindi lamang ho diyan sa flood control, maging dito sa isang impeachment trial. Sapagkat ngayon hong araw na ito ay umpisa na ho nung impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Di unahin ho natin 'to. Unahin nga natin bago tayo magpalaot. Na yun hong pati ho sa impeachment trial si PBBM Jr. pa rin ho ang inaakusan, itinuturo. Paano naman kasi Mr. President tong araw nung unang impeachment, ayaw ho ninyo ng impeachment pagdating pagka mukat-mukat, trabaho nila yan eh. Wala na akong pakialam dyan, trabaho nila yan. Ano ba ang klaseng statement yan? Ang sabi ho may payo ho dito si PBBM kay Vice President Sara Duterte. Sabi niya, kung ako lang, kung sakali, halimbawa ako si Vice President, sabi ni Marcos, pipilitin kong pumunta o doon ho sa impeachment trial, kahit na payuhan pa ako ng aking mga abogado na huwag nang pumunta. Para ano daw? Para doon daw ho para malaman daw ho, madaling matukoy, madaling malaman yung mga dahilan kung bakit ho siya ini-impeach. Ito naman bumalik naman itong si Attorney Rowena Guanzon. Itong pambubuyo ni President Marcos Jr. kay Vice President na dumalo doon sa impeachment. Bumaling itong bumaling itong si Attorney Rowena Guanzon na dating dati siyang chairman ng ano bang division ito? Diyan sa Comelec. Si Attorney Rowena Guanzon na ang sabi niya, nung ako ang chair ng committee division, kung saan dinidinig ang disqualification case mo, Mr. President, hindi ka sumipot. Sinabi ng mga abogado mo noong huli na mayroon kang sakit. Isa ka raw sinungaling. Ang dami mo na kasing binitawang salita na kabaligtaran Kaya pinagsasabihan kang sinungaling. At saka dapat yung mga yung mga writer mo, doon sa mga speeches mo, yung mga dapat mong sabihin sa publiko, siyasatin mo munang mabuti bago mo basahin. Tingnan mo muna yung kung anong magkakakontra doon sa mga sinabi mo nung mga nakaraan at yung sasabihin mo ngayon. Kaya nababansagan na sinungaling ka. Kaya masisisi mo ba yung mga taong pagsabihan kang sinungaling? Magagalit ka ba sa mga taong nagsasabi laban sa'yo na ikaw ay talagang sinungaling? Ang presidente ng Republika ng Pilipinas ay ubod ng sinungaling. Hindi ho ba magandang pakinggan yan? Hindi ho. Dapat nagiging maingat ho tayo dito sa mga bagay na ito.
Ngayon, ang sabi pa nga ho, isa pa rin kumampi ho dito kay Attorney Rowena Guanzon. Dahil sa ikaw, gusto mo talagang padaluin ito si Vice President Sara sa impeachment. Pagkatapos ikaw, nung meron kang dinidinig na disqualification case ng Comelec, hindi ka dumalo. Pagkatapos mambubuyo ka, ano yun? Ang sabi nga ako nitong si Renato Bantog, sino ba itong si Renato Bantog? Ito ba'y political analyst? Ang sabi ho niya sa rules ng impeachment trial, hindi daw ho obligado ang Vice President na dumalo sa impeachment trial na ito. O yun pala naman bakit mo sasabihin? Meron namang abogado itong mga ito na nagpapayo doon kay Vice President. Pagkatapos ikaw tutoksuhin mo o magpapahayag ka, dapat pumunta ka. O yung dapat na pumunta, ikaw ba? No meron kang kinakaharap na kaso din. Yung disqualification case mo diyan sa Comelec sa 2nd Division ba yon kay sa sala ni Attorney Rowena Guanzon, hindi ka nga pumunta nagsasakit-sakitan ka daw, kaya kasi pinagsabihang sinungaling. Iyon ho. Dahil yan yung impeachment, binigyan na ho natin ng daan, tama na ho yan. Wag ka na nang bubuyo-buyo. At balikan na natin yung sinasabi mo na dyan ho sa flood control scandal na ayon sa iyo, Mr. President, ikaw ang nag-expose ng lahat dyan sa flood control scandal. Totoo nun. Yun nga ho, ano hong pagkakasabi ho ninyo? Sinabi ko yon sa zona ko. Sinabi mo nga sa zona mo noon na wala tayong pinag-uusapan sana na ganito. Kung ika nga hindi ko na in-expose ang flood control scandal. I'm the one who exposed all of this, and I'm the one that has started to do anything about this. Yun ang sinabi ko, na mahiya naman kayo. Pag tinanong mo sa akin, nahiya ba sila? Yung iba ay nahiya ba? Hindi. Patuloy silang nagnakaw. Iginalang ba yung sinabi mo, presidente ka? Iginalang ba yung salita mo nung zona na mahiya naman kayo? Ay hindi. Patuloy ho sila sa pagnanakaw. Nahiya ba sila? Hindi. Ayan. Ito, umiksena naman itong si Congressman Kiko Miao Warsaga. Meow. Meow meow. Ang bagyo. Ang bagyo. Dito sa bagyo, ang Diyos ang nag-expose. Ang ibig lamang sabihin, ginamit ka ng Diyos na i-expose ang controversial na flood control anomaly. Itong si Kiko Kiko. Ayon ho dito sa kanya, wag mo raw angkinin ang kredito na ginawa ng makapangyarihan sa lahat yung nasa itaas. Wag mo raw angkinin yan. Ginawa ka lang niyang kasangkapan para i-expose mo yan. Wag mo raw aangkinin. Humanda ka na harapin yung kanyang parusa sa ginawa mo.
Ito ho ang inaantabayanan ngayon. Yun hong karma, yung parusa. Eto, parusa na ito, kaya mo ba kayang harapin din kaya ito? Kagaya ho yung itong pagharap. Sinabi mismo ni na Senador Marcoleta, yung dating, yung tatlong kasama, silang tatlo ni na dating anak kalusugan Representative Mike Defensor na kanilang haharapin yung kasong gawa-gawa lamang sa kanila. Oh, na ikinaso ng ombudsman, inexplore ng ombudsman para sila ay kasuhan ito. Sinabi na haharapin namin ang kasong ito. Ikaw, Mr. President, haharapin mo rin ba ito? Itong ipinaparatang sa inyo. Ito ho ba ay talagang iyong haharapin sapagkat ang sabi ho nitong si Kiko Miao ay humanda ka na harapin yung magiging pasya sa iyo ng makapangyarihan sa lahat. Nananalangin ba itong si Kiko? Hindi kami nananalangin na ang gusto lang ho namin ay lutasin mo itong problemang ito sapagkat makatatlong beses na ho. May malawakang panawagan na ayusin nyo yung gobyerno, hindi ka pinabababa. Ayusin na kailangan makita yung pananagutan at tamang pagpapatubad ng batas. Accountability para at justice para magkaroon ho tayo ng kapayapaan. Anong ginawa mo? Wala rin eh. Magulo. Lahat ng itong sangay ng gobyerno magulo. Magmula diyan sa Senado, Kongreso, mga ahensya ng gobyerno, diyan sa NBI, diyan sa Ombudsman, Sandigan Bayan, magulo. Hindi mo na aksyonan itong mga ito eh. Sa kabila ho ng panawagan ng mga pagkilos. Baka sa itong susunod na pagkilos, baka dito ka na maparusahan. Baka mabigyan na din ng hustisya itong sinisigaw ng mga Pilipino. Hindi lamang dito sa bansang Pilipinas, maging sa buong mundo. Eto na ho. Ang sabi mo pa, may ilang opisyal ng pamalaan na hindi nahihiya sa maling gawain kaya patuloy ang investigasyon sa maanumalyang flood control project. Hindi lang ho ilan, napakarami ho. Na halos kalahati yata dyan sa Kongreso involved sa katiwalaan Hindi pa ho kasali ho dyan sa mga ahensya ng gobyerno. Diyan ho sa mga campaign donors na hindi ho ninyo naiimbestigahan. Milyon, 100 plus million. Samantalang wala pang 100 milyon ay yung inyong iniimbestigahan na ginagawan ho ninyo ng sa kabila ho na ito ho ay naresolba na ho dyan sa COMELEC. Ini-explore ho ninyo hindi ho ba? Para ho kasi naaalala ho ninyo yung sinabi ng presidente. Mr. President, kayo sabi kapag dineclare mo yung saliin mo, talagang hanapan ka namin ng butas. Hanapan ka namin ng kaso. Ayun, eto na. Ito rin yung muto ng mga leader, yung mga namiminuno sa mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman ho rito sa flood control anomalies. Ito ho, kaya ho nung kayo ho ay pumunta ho dyan sa bansang Canada, hindi ho maganda ang salubong ho sa inyo ng mga Pilipino. At dito ho ay nagdaramdam. Nakaranas ho ng hapdi, ng kirot
sa puso itong iyong Presidential Communication Officer Undersecretary Claire Castro. Ano sabi ni Auntie Claire? Kung ganyan ang magiging ugali ng Pilipino, hindi ho tayo uunlad. Totoo yun. Hindi ho talaga uunlad ang Pilipinas kapag ho tayo nagkawatak-watak. Kanya-kanya ho tayong nakaw dito, nakaw doon, imbestiga rito, imbestiga doon. Hanapin natin yung imbestiga na hindi naman na hindi apektado yung ating mga kalyado. Imbestiga natin yung kalaban ng gobyerno. Para lang masabi, meron ho tayong iniimbestigahan. Yung gusto lang ho natin, na yung panig sa atin, huwag nating imbestigahan na. Kung iimbestigahan man na, i-delay natin. Kaya nga meron ng justice delayed, justice denied eh. Hindi ho ba? Kaya huwag nyo na ho kaming bubulay-bulahin ho, mga kaibigan. Kaya totoo yung sinabi nito, yung na naging damdamin ho nitong si Auntie Claire, no? Kaya ang sabi nga ho niya sinabihan akong pangit. Sinabihan akong pangit Gumagawa lamang kami ng reels para sa isang official coverage ng pagbisita ng Pangulo dito sa Canada. Kami ba naman ay lapitan, at sasabihin sa amin, pakisabi kay President Bongbong Marcos na ibalik yung mga ninakaw. Yung pera ng taong bayan para sa flood control. Shame on you. Nagreklamo sa pulis ng Canada itong si Auntie Claire. Kunin mo yung mga pangalan, maging yung ambassador ng Canada. Sino ba yung ambassador ng Canada? Yung ambassador ng Canada ika nga inatasan na kunin yung mga pangalan ng mga ika nga ng bastos daw di umano. Doon kay Auntie Claire. Para yata bigyan ng GCash. Eto, sinabihan ba naman akong pangit? Ay, naku, Auntie Claire. Ang sabi pa hindi naman daw ganyan ang ugali ng mga Pilipino. Bakit ho sila nagkakaganyan na Auntie Claire? Bakit ho sila nagkakaganon yung kanilang mga pag-uugali? Sabi po, nagiging sila Nagiging bastos Pagsabihan ka ba naman pangit at ano pa? Hindi lang ho pangit sinungaling. Kayo naman mga Pilipino, huwag naman kayong ganun, masyado naman kayong garapal. Huwag niyo naman ang ganda-ganda nga ni Auntie Claire ang dami, kaya nga nagkakakras si Auntie Claire kay Eden Suarez Santos. Kasi nga si Eden Suarez Santos, maganda rin ho yun, dalawa na silang maganda. Ito ho, tapos pagsasabihan kang pangit, natalo ka na naungusan ka ni Eden Santos. Si Eden Santos, maganda, ikaw, pinagsabihan kang pangit. Nako. Hindi lang yung pangit, sinungaling pa. Kaya nananawagan din naman ako sa mga Pilipino, yung mga kababayan kong Pilipino, hindi lang ho dito sa bansang Pilipinas, sa lahat, sa buong mundo na ho. Ang ganda-ganda ho naman ni Auntie Claire huwag niyo naman pagsabihan pangit, mga uungusan siya ni Eden Santos. At saka huwag niyo naman sabihin sinungaling. Nagsasabi naman siya, nagsisinungaling naman talaga na siya huwag niyo na ang ibulgar na sinungaling. Meron siyang pagsisinungaling. Talaga namang meron. Kaya lang hindi niya matake. Hindi kaya ng kanyang damdamin sapagkat meron ho siya pinoprotektahan Kaya siyempre, magsisinungaling na rin ho yan sapagkat para maprotektahan lang yung dapat niyang protektahan. Paano yun? Hindi nakapigil yung taong bayan, yung mga tao na pagsabihan siyang sinungaling. Kaya, ang sabi pa nga ho ni Auntie Claire
So yung mga sinabi nilang pangit daw ako, feeling ko sila yung sinungaling at pangit. O, di ba? Antikleto, totoo yung sinabi mo. Yung mga nagsasabi na pangit ka, sila ho yung nagsisinungaling. Ibig sabihin baka may diferensya yung kanilang mata, dapat pinagsabihan mo sila. Hoy, kayong mga nagsasabi na pangit ako, magpatingin na kayo sa doktor. Pumunta na kayo sa mga ophthalmologist. O kaya magpasuri na kayo ng inyong mga mata para makita niyo yung katotohanan kung pangit nga ba talaga ako o hindi. Dapat sana ganun, antikleto, sinabi mo. O, kayo ho, nagsasabi na pangit ako, sige nga. Magpatingin kayo sa doon sa doktor. So, nakaka-insulto kayo ah. Kaganda-ganda ni Antikler pagkatapos sasabihin ninyong pangit. Oh, ito pa ho. Ito pa ha. Ang sabi pa ho ni Antikler kasi nga raw ho, kayo, Pinoy, yung ibang grupo ng mga Pinoy ho dyan sa dyan ho sa Canada. Meron daw ho kayong iniidolo. Yung mga iniidolo niyo yung mga bayolente. Yun yung mga nagrally ho dito sa papuntang Malacanang, mga bayolente yun eh. Ha? May nanununog pa ho yun. Ayun yung mga left-leaning groups, yung makabayan, bayan muna, sanlakas, ano pa yan. O, nanununog yan ng effigy, mga bayolente. Ano ba nila yun? Iba kasangga na ng administrasyon ngayon yan. Kaya nga ho, nandyan ho sila ngayon sa impeachment trial ho. Sila yung mga prosecutors, yung mga ng left-leaning groups. Bayan muna, andyan ho sina Sendanya, andyan sina Laila de Lima, mga grupo ni Franz Castro. O, mga bayolente ho yung mga realistang yan eh. Pero hindi ho naman sinabi na sila member doon. Hindi, wala ho sinabi. Ano ho sabi nitong si Juliana Pariscuba? Kung ako kay Antikler, binibigyan ka na ng hints o kaya ipayo o kaya itong isipin mo. Kung ako kay Antikler, hinarap ko yung mga nagmura sa akin at sasabihin ko, ang Pangulo po ay nagtatrabaho lang. Ang inyo pong pagmumura ay kasalanan ng dating administrasyon. Oy, kita mo na? O, di ba? Sumigway na. Dapat isisigway mo. Antikler, yung issue. Dapat yung kung minumura ka, pati ang presidente. Huwag ninyong murahin ang presidente kasi nagtatrabaho lang kami rin eh. Kasama ako sa entourage ng presidente, nagtatrabaho kami. Ang dapat na ho ninyong murahin yung kasalanan ho nung dating administrasyon ho dyan. Sapagkat ang yung administrasyon ni Duterte, yun po ang dapat nasisihin. Kaya sabihin mo, shame on me. Ay, naku. Hindi ho ba? Masigabong trakpak. Dapat gano'n ho, Antikler. Kaya ho, itong si Pariscuba na ito, may rin ito eh. Maganda rin yung kanyang sinabi. Kaya ang sabi ho rito, mga boy turo. Kasi nagtuturo na ho ito. Ang sabi ho dapat punin, yun ho mga nagmumura, ay dapat daw ho yung kasalanan daw ho yun ng mga dating administrasyon. Kaya yung dapat ho nasisihin ay yung Duterte administration. Itinuro ho Itinuro na yung dating administrasyon. Kaya papasukin ho natin dito si Boy Turo. Boy Turo. Boy Turo, pasok. Pasok. Ito ho, ang sabi ho ni PBBM Jr., bakit ang mga nakaraang Pangulo ba? May nakita ba? May nakita ba kayong ginawang ganun? Meron ba silang kinulong na freeze ang mga account? Meron ba silang mga investigasyon na ginawa
I am the one who exposed and I started to do anything about that. The flood control anomalies. Ay, di ba? Yun ang sabi ni Presidente. Kaya dapat isisi sa atin itong payo nitong si Juliana Pariscuba kay Auntie Claire. Dapat ang Presidente nagtatrabaho. Dapat isisi ninyo sa dating administrasyon. Kay dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte kasi wala ho silang ginawang investigasyon ho dito eh. Hindi ba? Ako nag-expose dito eh. Hindi ba? Na-press nga ho yung account na sino ba ang kaninong account? Ay kay Martin Romualdez. Hindi ba? Nagawa ba nila yan? Wala. Siya lang ang nakagawa dyan. Meron ho bang napanagot si President dating President Rodrigo Roa Duterte sa flood control? Wala. Kaya palakpak ang President nagtatrabaho yun. Ako meron. Yan, meron pa. Sige yan, Meron ba silang kinulong? Wala din. Ako meron. Si Jinggoy at saka si ano pa. Si Jinggoy at saka si Ramon Bong Revilla at isusunod si Marcoleta. Hindi pa. May naipakulong 3. Magiging 3 na. At may kasunod pa. Si Duterte may naipakulong ba? Mga puser. Mga drug addict. Hindi ba? Wala daw. Ako lang napagpakulong. Puro mga drug addict yung pinakulong ni Duterte. Ni Vice President, ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Sa kanya mga magnanakaw daw to eh. Okay. Wala hong napanagot si FPRRD sa problema sa flood control. Ako meron. Palakpak. Ako meron, sabi niya, 2017 to 2018. At that time, si former President Rodrigo Roa Duterte acknowledged na meron daw. There is problems with flood control projects, na meron daw problema sa flood control project. Pero wala hong nangyari. It did not find accountability in anybody. Wala daw ho siyang nakitang pananagutan ng kahit sino. Yan ho ang sabi. Nagtatrabaho nga naman. Nagtatrabaho nga naman eh. Itong si Auntie Claire ika nga talagang naghihimutok eh. Mabuti naman Auntie Claire, meron nagpapayo din sa iyo. Si Juliana, na ika nga ibaling mo doon yung harapin mo yung nagpo-protest na pinagsabihan ka na pangit ka at saka sinungaling eh. Sabihin mo doon sa mga ito, sa mga yan, dapat ibaling nyo kay Duterte yan. Kasi wala daw ho napanagot. Wala raw hong investigasyon sa flood control. Paano mag-iimbestiga? Wala namang pumutok na flood control doon sa walang anomalya. Wala hong mga nalunod. Wala hong tinangay yung mga kanilang mga tahanan. Lahat ng ari-arian na dinaanan nung baha talagang dinala doon sa karagatan. Pati buhay. Sa panahon ni Duterte. Panahon ni dating President Rodrigo Roa Duterte, yun ho ang kanya ay yung hong COVID-19. Sa iyo baha ho? Hindi ba? Kayo, bayan, kayo ng humusga. Tayo ho magbati tayo sa mga kababayan natin na nagsasabing sinungaling si Auntie Claire at saka pangit. Hindi ho. Maganda ho si Auntie Claire. Sige nga. Sino ho sa inyo ang mag-a-agree sa akin? Siguro naman ang mag-a-agree sa akin, eto hong mga kababayan ho natin na magaganda rin naman, lalong-lalo na ito mga batchmate ko na ito, magaganda ho ito. Sina Madam Paragagaranin sa Canada ho yan, sina Windilyn Reyes sa US at maging si
Lord sa Dicon po, sa Dicon, ito ho yung mga magaganda ho ito. Si Bing Permalino, magaganda ho mga nilalang ito, ano ho? Si Miriam Barbosa, Josepina Cabinta, si Catherine Hamis, si Vilma Cabantog, itong si Nancy Roma, si Evelyn Lantong, Marilo Octaviano, si Luz Mainit at si Naida Gahonera o si Naida Muran sa pagkadalaga niya. Magagandang babae ito. Ha? Kahilira ito ni Auntie Claire. Pero itong mga sinabi ko ito, hindi ho sila mga sinungaling. Itong binasa ko. Yung mga batchmate ko. Sa mga kalalakihan naman, puro din naman kami gwapo. Tingnan nyo naman ako pag naka-side view. Si Ma'am Josephine Macapagal, dyan ho yan sa Anaheim, California. Si Engineer Jimmy Apostol, gwapo ho yan. Engineer na, gwapo pa. Maging itong si dating Comelec Officer Espiridion de Gayada, gwapo na. Matalino pa. Si Danilo Lagaito, si Alfredo Gutierrez, sundalo na, gwapo pa. Crush nga ito nino eh. Sino bang crush nito? Si Fred. Fred, sino bang crush mo sa natin? Dito sa ating batchmate. Si letter, ano ba yon? Ano ba yon? Letter O ba yung kanyang apelyido sa dulo? Usyas? Hindi ko, ewan ko lang, di pa ako sure. Sino pa ba? Si Atanasio Briones, yung mga ko yan, si Paterno, yan, pinakakuya namin, pinakamatanda sa amin yan, Paterno Gahonera. Siyempre yung aming mga advisor, si Ma'am Ibon Dukusin Katli, si Ma'am Rose Kalikaran, si Ma'am Rose, meron itong meron karamdaman ito, si Sir Helmag Banwa, Otida at Permalino. Namayapa na yata itong si Sir Permalino. Pero itong si Sir Otida, wala akong balita rito eh. Sana mabuhay ka kapag binabanggit ko sa programang ito. Siyempre sa amin, sa lugar ho namin, dyan sa The Galapagos of Asia, yung isla ng Sibuyan, Romblon, sa Kahijukan na 3 munisipalidad ho yan, yung aming mayor ho dyan sa isang munisipalidad, yung Kahijukan, Sibuyan, Romblon ho, si Mayor Barbin Grigi Ramos. Diyan ho naman si Mayor Nanding Marine, yung humarang ho dyan sa dump truck ng Altai Philippines ho, dyan ho sa mga nagmimina ho dyan sa Sibuyan. At ito namang aming yung sa Magdiwang, Sibuyan, Romblon, yung mayor ho dyan si Noel Joseph Matson. Siyempre sa aming gobernador ay isang babae ho yan, si Governor Trina Permalo Fabic, at yung aming Lone District Congressman Romblon Representative Leandro Budoy Madrona. Siyempre sa barangay ko naman, yan ho sa Danao, Kahijukan, Sibuyan, Romblon, yung aming barangay captain dyan, si Barangay Captain Greg Villanueva, ay yung kanyang mga kagawad ay sina Lydia Marasigan, sina Henry Regala, Roger Ragot, si pabangkin na Raymond Galindo, Jetty Ibabaw, Arnel Rotone, ang kanilang secretary si Evelyn Formanis, at yung kanilang bookkeeper naman si Vanessa Mesa. Sa mga kaibigan ko, Ding Grabo, si Nyoron Martinez, si Kuyang Alfred Bayani, si si Evelyn Nietes, Presi Pangilinan, at sa Ramiro family at sa buong mundo dyan sa abroad, sa Hawaii, si Noemi Ramiro, at si Kuyang Isidro Ramiro dyan sa Laguna, si Kuyang Normario, si Kuyang Nelson, dyan sa Isabela, si Kuyang Loreto, sa Hawaii si Kuyang Reynaldo Ramiro. At sa lahat maraming salamat sa mga kababayan kong Palawenyo, maging sa buong universe. Bukas na muli ay antabayanan ang isyong panlipunan, balita at komentaryo sa Bigwas News Philippines. Sa ngalan ng ating magigiting ng mga nakasama sa palatuntunang ito, sina Tech Aaron, sina Tech Leo, sa ating news director, Ma'am Rose Dingding, sa ating station manager, Ronnie Dave Abile,
sa ating program director Jeff Balahonda at sa ating general manager, general station manager si Ma'am Naomi Cascara. Ang iyo pong nakasama, Don Robert Ramiro.